Hello po mga magiliw na nga taga-subaybay ng Mangkelos TV. Narito naman po tayo upang magbigay naman po ng kakaibang yugto ng ating mga video. Ito naman po ay may kinalaman sa mga nutrients na kinakailangan ng ating mga halaman. Lingid po sa ating kaalaman na mismong sa loob lamang po ng ating tahanan, ating kusina, ay matatagpuan po natin ang isang organic nutrients o minerals na kakailangan ng ating halaman. Aking pong tinutukoy walang iba kundi ang hugas bigas, na tuwing tayong magsasaing araw-araw ng ating kakainin o lulutuin ay naghuhugas po tayo ng bigas ng mga 2 o 1 beses. Ang hugas bigas po ay mayaman po sa NPK o nitrogen, potassium at phosphorus na nakakatulong sa madalian paglaki ng ating mga halaman at magkaroon ng luntian dahon. Dahon ito na siyang nakakatulong sa pagproduce ng mga bunga. At tulad nga po ng sinabi ko kanina, ito po ay nagtataglay po ng nitrogen. Ang unang hugas bigas po ay meron pong 31.9% nitrogen level na which is good para sa mga pagpapabunga o pagiging berde ng dahon ng mga halaman. At ito ay nagtataglay naman po ng 18.2% na acid level na binubuo ito ng mga starch at ganyan din po ng acid. Samantalang ang pangalawang hugas bigas ay binubuo lamang ng 18.2 nitrogen level at meron naman tong 2.3% acid ratio na ito'y gawa na rin po ng marahil ng mga lupang ginagamit natin sa pagtatanim ng mga palay na mataas po ang konsentrasyon ng lupa ng acid at gayon din naman po sa mga minerals o pataba na ginagamit natin sa pagtatanim. Kaya mataas po ang acid ratio ng hugas bigas. Ang unang hugas bigas po ay maganda po itong ipandilig sa mga acid loving plants tulad ng mga kamatis, sile, sitaw, kamote, gayon din naman ng kalamansi, pipino, talong, squash at iba pa. At gayon din man sa mga flowering plants tulad ng hibiscus, portulaca, lily. Samantalang ang pangalawang hugas bigas po ay pwede po natin pong ipandilig sa all types na acid loving plants o hindi. Paano nga ba natin ito ginagamit sa ating mga halaman? Ito'y ginagamit naman nating pandilig 2 or 3 times a week upang maiwasan po ang mga pag-attract ng mga insekto gawang nga po ng mga latak na natitira sa hugas bigas. Pwede rin po naman natin na pagsamahin sa isang lalagyan ang mixture ng unang hugas bigas at pangalawang hugas bigas. Kung gusto natin itong diretsahan, idinig sa lahat ng klase ng halaman. Ang tanging gagawin lang naman natin dito, once na natin na pinagsama na po ang unang hugas bigas at pangalawang hugas bigas, na kailangan lang po natin na magdagdag po ng additional water na mga kalahati lang po nitong lalagyan na to at i-mix na rin po natin dun sa mixture ng unang hugas bigas at pangalawang hugas bigas upang sa ganon mabawasan po ang konsentrasyon ng acid at maididinig na po natin ito sa lahat ng uri ng halaman. Kaya tena, samahan niyo po ako sa punto pong ito sa ating pagdidilig. Ito po ang akin puno ng kalamansi na madalang po mamunga. Pero nung akin dinlagan po ng hugas bigas, ito po'y gumanda po ang tubo. Nakalagay lamang po siya sa isang container na malaki at
nilagyan ko po ito ng maraming butas upang mag-circulate po ang mga hangin at yung mga ugat nito hindi po mamulupot sa loob upang maganda po ang paglaki. Dahil nasa container nga lang po siya. At gayon din naman na kung inyong pagmamasdan ay makikita nyo naman po na nung akin nadiligan na po ito ng hugas bigas ay gumanda po ang mga tubo at nakikita nyo naman sa video ito na marami na po siyang bunga at gayon din mga bulaklak po, hatik po sa bulaklak to. Kaya kung inyong pagmamasdan maganda na po to at mga ilang buwan pa lang po ay marami na po ako muling aanihin dito. Nanumbalik na po ang kanyang sigla sa pagpapabunga at pagpubulaklak. Sa atin pong tungkol sa pagtatanim ng kalamansi, ito po pwedeng po natin gawin sa pamagitan ng marketing o sa pamagitan ng buto. Kung sa pamagitan po ng buto, ito po ay bago mamunga ay magtatagal po ng 3 hanggang 5 taon upang mamunga po siya. Samantalang pag marketed po ito po ay bibilang po lamang mga 3 buwan po from the transplant ay maaari na po siyang mamunga. Sa pagpapili po ng paggagamitin natin pag-market, kailangan po natin ang piliin ng stem na ating gagamitin ay yung brown na po, yung matured, hindi yung green dahil hindi po siya magtutuloy at mamamatay lang. Ang pagdating naman sa container, kailangan po natin mas maganda po yung malaking container ang ating gagamitin para malaki po ang masasagap na ugat, makakaikot at marami din po siyang tayong mailalagay ng mga nutrients. At kung sa potting mix na ating gagamitin sa lupa, maganda po ay gamitin natin 50% soil at 50% organic minerals. Yung organic minerals po, ito yung mga makuha natin sa loob natin bakuran o yung mga natuyong dahon o yung mga pagkain o pinagbalatan na natira ng ating mga prutas, gulay na ilagay lang natin sa isang balde at doon po natin siya i-decompose. Yun na po ang gamitin natin. Mas malusog po lalabas ang ating mga kalamansi nun at yung mga iba nating halaman. Gayun din naman sa pagpapatubig, sikapin po natin ang ating pandidilig ay wag po masyadong galing sa gripo dahil mataas po ang chlorine nito, hindi po maganda sa halaman. Kung gusto po nating gamitan ng tubig gripo to, ang gawin po natin ay mag-imbak na po tayo ng tubig sa isang balde o isang malaking timba na pasingawin natin po for 24 hours ang chlorine at saka natin ipandilig. At kung sa pagdidilig, di naman po natin kailangan araw-arawin ang pagdidilig. Pwede po natin i-check ang moisture ng lupa nito kung tuyot na o nangangailangan ng diligan. Madali lang to, itusok lang po natin ang ating dulo ng ating daliri ng mga 2 cm deep at malalaman natin doon kung may didikit pong lupa sa ating daliri o wala. Doon po kung meron, ibig sabihin hindi po natin kailangan diligan. At tungkol naman po sa fertilizers nito, pwede pong gamitin natin ay mga organic fertilizers na mai-apply po natin twice a week. Ito'y tulad ng halimbawa ng mga balat ng saging na mayaman po sa potassium na makakatulong po sa madaliang pagparami ng bulaklak at gayon din namang pagpapabunga. At gayon din naman po ang mga grass clipping tea na mayaman po sa nitrogen na makakatulong po sa madali ang paglaki ng ating halaman at pagiging luntian ng mga dahon. Dito naman po tayo nagtatapos. Sana po ay nagustuhan nyo po ang video to at makatulong po sa inyong paghahalamanan at nakadagdag informasyon. Ito po ang Mang Kelos TV. Hanggang sa muli. Bye-bye!